Naku mga kababayan, ano po kaya masasabi ng mga DDS patungkol sa balitang ito? Lalong-lalo na yung mga DDS na nagsabi na ang kanilang simpatya ay na kay Alice Guo. Sabi po kasi dito sa balita, the PAOCC said it is set to file serious and non-bailable criminal charges against Bamban Mayor Alice Guo in the coming days after finding evidence of her involvement in the illegal operations of Pogo in her jurisdiction. Naku mga kababayan, mabigat po yan. Malinaw naman po yung sabi sa balita mga kababayan na may nakita po ang PAOCC ng mga ebidensya na nag-i-involve kay Alice Guo sa mga Pogo operations, no? Kung maaalala po natin sa Senate hearing, itinatanggi po ni Alice Guo yung kanyang involvement, no? Doon po sa mga operasyon na yon ng Pogo. Kahit pa may mga nakitang dokumento na permado niya at naandun po yung pangalan niya, no? Tapos ngayon, ang PAOCC ay may nakita pong mga ebidensya na nagpapatunay na siya po ay involved sa mga operations na iyon ng Pogo. So talagang anytime soon malalaman po natin ang totoo, no? Parang alam mo, paano kaya naitanggi ni Alice Guo yun? Kung totoo man na involved siya, paano niya nagawa na itanggi yon sa publiko doon sa Senate hearing, no? Kaya ito po yung hirap eh. Ito po yung hirap sa mga DDS. Nakita natin yung mga DDS talagang basta involved sa Pogo or may kinalaman sa China or sa mga Chinese, todo tanggol sila or todo suporta, no? Eh sa tingin ko, kapag napatunayan na involved talaga si Alice Guo dito sa mga Pogo operations na yon, eh mapapahiya po sila, no? Laging ganyan ng style ang sistema ng mga DDS. Naalala niyo yung family nung dinidinig sa Senate yung family? Sila, yung mga DDS ang gustong magpatigil ng pandinig. Naalala ko, pag nakikinig ako ng mga live ng mga DDS noon, sinasabi nila na waste of resources daw. Sayang sa oras, sayang sa resources or pera ng Senado. Parang tila ba sila yung nagpe-prevent na malaman ng mga Pilipino ang totoo, no? Kasi kung wala namang ginawang masama, edi mapapahiya yung mga nag-aakusa. Bakit hindi na lang nila intayin, di ba? Ganon din po ang kanilang sistema at ginagawa dito po sa issue ng mga Pogo. Sila po yung mga todo tanggol at sila po yung mga todo depensa. Ganun din po yung ginawa nila kay Alice Guo. Dinedepensahan nila at pinagtatanggol nila. Narinig nga po natin kay Harry Roque na yung simpatya daw po ni Harry Roque ay na kay Alice Guo. Ang aga nyo magbigay ng suporta, simpatya, no? Ang aga nyong dumepensa, hindi nyo muna alamin ang totoo. No? Eh paano yan? May mga nakita palang ebidensya. Although sa ngayon, wala pa namang court decision, pero mabigat ito. May mga nakitang ebidensya ng involvement ni Alice Guo sa mga Pogo operations. E di mapapahiya na naman kayo, mga DDS. No? Parang yung ginawa nyo kay Senator De Lima, sobrang hinusgahan nyo siya. Sobrang tinrato nyo siya as if guilty na siya. Talagang pinagtiyagaan ni Senator De Lima na kahit dinetain siya, dinelay yung kanyang pagkakadetain, dinelay yung malaman ng totoo patungkol sa mga kasong isinampa sa kanya. Pinagtiyagaan niya yon hanggang sa dumating yung panahon na yung mga tao na nag-akusa sa kanya ay wala sa kapangyarihan, pinatunayan niya na siya ay inosente at iisang kaso na lang natitira, mahina pa, no? Si Senator De Lima, isang kaso ang pinatunayan niya na inosente siya sa panahon ni PRRD. Noong time ni PRRD, napatunayan ni Senator De Lima sa isa sa 3 kasong isinampa sa kanya, siya ay inosente, na-dismiss. No? Pero anong ginawa ng mga DDS? Hinusgahan na agad siya. Ginawa siyang katawa-tawa. Naalala nyo yung mga ginawa ng mga kilalang vlogger nung pumunta sa Senado? Yung sa may pintuan na may nakalagay na pangalan ni Senator De Lima. Di ba? Maraming tao ang halos babuyin, i-disrespect si Senator De Lima dahil hinusgahan siya. Hindi pa naman nila alam ang totoo. Ganyan po ang mga taga-kabila. No? Hindi pa alam ang totoo, todo depensa na. Basta kaalyado or kakampo nila, kakubol nila, or anything na may kinalaman sa kanila, dedepensahan nila yan. Susuportahan nila yan. Kasi ayaw nilang madudungisan ang imahe ng kanilang mga sinusuportahang politiko. Pero kapag hindi nila kaalyado, kahit hindi pa nalalaman ng totoo, hinuhusgahan na nila agad. Yung public opinion nila, nanghusga na. No? Ito ngayon. Again, wala pa namang desisyon ng korte, pero may nakita pong mga ebidensya. Mukhang may mapapahiya na naman po. Ano po?
Dito po sa case ni Alice Guo, maraming nagtanggol sa kanya, maraming nagdepensa. Yung iba, ang narrative pa, maganda, no? Crush nila si Alice Guo. May nakikita pa tayong mga comment na next senator, next president. Pero may mga ganito. Grabe. Sa totoo lang, yung reason kung bakit tayo lugmok at hindi makaahon, ay tayo rin mismo. Kasi susunga-sunga tayo. Madaling mauto, madaling malinlang. TANGA, in short. Pinagkakaisahan tayo ng mga tusong politiko at inaagawan tayo ng mga teritoryo ng mga ganid na bansa. Dahil tayo rin mismo ang nag-e-enable at nagluluklok sa mga politikong sumusuporta pa sa mga bansang ito, sa mga politikong nagiging dahilan kung bakit talamak ang katiwalian sa bansa natin at kung bakit hindi tayo makaahon sa hirap. Dahil din po sa atin, sa mga kababayan natin na susunga-sunga, hindi nag-iisip. Yun lamang mga kababayan, nakaka-frustrate po talaga. Pero may magagawa po ba tayo? Wala. Dahil kung sino man po ang unang dapat magmahal at sikap para iangat ang bansa natin, yun ay walang iba kung hindi tayo rin. Pero sana naman, maging matalino tayo at huwag na po tayong magpalinlang sa mga tuso. Marami pong salamat sa panonood.